Okay guys, for today's video, medyo alarming issue itong pag-uusapan natin in terms of Atome credit. There have been reports and Atome themselves acknowledges this kind of reports of unauthorized transaction. Yan ang pag-uusapan natin, and ano nga ba ang hakbang na ginagawa ni Atome to prevent and to resolve this unauthorized transaction. So samahan niyo ako, pag-usapan natin yan. Sit back and let's discuss. Coming right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So if you're new to my channel, I do reviews about personal finance na meron akong experience or meron na akong knowledge na ginawa ko na ng videos and playlists na makita nyo dito sa taas. At kung bago ka dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. Okay guys, medyo alarming na nga itong unauthorized transaction. Though, hindi naman to bago kasi, di ba, like for Maya, may unauthorized transaction. For GCash, may unauthorized transaction. And for credit cards, nagkakaroon din ng unauthorized transaction. Ito naman, nung una, iniisip ko, baka katulad lang din ng karamihan na nangyayari yung unauthorized transaction. So, di ba, nung kay Maya na nagkaroon ng unauthorized transaction but they kept silent about it. Ang pinagkaiba naman nito is si Atome mismo, inacknowledge niya na may mga reports nga ng mga unauthorized transaction. And siguro to appease the public or to their customer na they're investigating and trying to resolve the issue. So, may statement release si Atome sa kanilang Facebook page and babasahin po natin yon ngayon. Sabi po niya, important advisory on unauthorized transaction. We've seen your messages, read your comments, and we hear you. The security of your Atome account is our top priority. We actively addressing the recent rise in fraudulent transaction. While fraudulent card activity is, unfortunately, a growing concern across the industry, we understand how stressful it can be. That's why we are treating every case with urgency and care. Here's what you can count on. You're protected. You won't be held responsible for any unauthorized charges. Faster dispute resolution. We've improved our process to resolve cases more quickly and fairly. 24/7 security monitoring. Our fraud detection system are always on, working in real time to flag and stop suspicious activity. Atome was built on trust, and your financial safety remains our highest commitment. Thank you for continued support. We'll keep you updated as we roll out even stronger protection. Your friends at Atome. So yan po yung press release ni Atome in response to growing reports of unauthorized transaction. And tama naman po sila na hindi lang naman po ito ay concern ni Atome. Concern na po talaga to ng industry. Even credit cards yan, merong mga unauthorized transaction. Dati pa, hindi pa ganun kauso ang internet, meron ng mga unauthorized transaction sa mga credit card. Okay, pero ano yung nag-push kay Atome to recognize these reports and release a statement? Well, yun nga, madami po kasi nagrereklamo, nagsasend ng report sa kanila, and medyo nagfe-fail daw sila in terms of the customer service part because matagal daw sila mag-reply. Basing from the comments from the thread sa Facebook page nila, ganun nga po talaga. Parang little to none yung existence ng customer service. Dagdag pa dyan yung stress na binibigay netong fraudulent transaction. Kasi una, i-report mo. Pangalawa, bibigyan ka ng form to fill out yung dispute and then investigate nila. While investigating, magjuju ka na. Tapos, pag hindi mo naman binayaran, which is your right na hindi bayaran because of the disputed amount, hindi siya nakikarry over sa collections nila. Parang yung collections nila, tuloy-tuloy lang. Ang sabi pa nga daw sa kanila is, bayaran nyo muna and then we will reimburse you back once completed yung investigation. Pero, di ba, para sa isang tao, ba't ko babayaran yun? Naka-dispute na nga. Hindi ko naman talaga charges. Parang ang sarap sabihin dun sa customer service, sa collection na, una, manghihiram lang ako kung alam ko may pambayad ako, may pagkukunan ako. Kaya nga hindi ako humihiram ng ganyang kalaki or ganyang amount dahil wala akong pambayad. So, ano pipilitin mo ako magbayad? Di ba? Hindi pwedeng explanation na ibabalik na lang namin once na concluded yung investigation at mapatunayan na hindi siya fraud. Yun na lang, ilagay mo yung sitwasyon mo sa sitwasyon ko at sabihin mo na tama yung sinasabi mo, di ba? And yun nga, meron naman talagang, di ko alam policy ba yan, na kapag disputed yung amount, pwede mo talagang hindi siya bayaran muna. Pero ano ba talaga ang nangyari dito? Well, magtry tayo magbasa ng couple of feedback ng mga naapektuhang user. Okay, ito. Sabi niya, unauthorized Atome transaction today at 2:44 PM and 2:46, I got charged for a YouTube subscription overseas transaction pa. Nanginginig pa ako kanina kasi first time ko ma-experience to at takot ko din baka may sumunod pa, ubusin niya limit ko. Reported it to Atome via the app, email, and chat.
They gave me a ticket number and advice to wait 2 days. So, tingnan natin kung mare-reverse. For now, nilock ko muna both my virtual and physical card. We'll wait it out before reporting to BSP. Sana maayos agad, Atome. Ito po yung una. Okay, pangalawa. I got 2 unauthorized transaction today. Na-report ko na sa Atome via in-app nila. Sunday ngayon, so baka Monday pa sila mag-reply. Good thing na nakita ko agad ang notification at na-lock ko ang virtual and physical card to be sure. May naka-experience na ba neto? How long bago na-refund? Na-refund ba? Anyways, keep your virtual card locked. And madami pang talagang mga issues na nakita ko of unauthorized transaction. Hindi ko malalahat, pero one reason na nakikita ko is it is a possible bean attack. Meaning, brute force attack. Na pag-usapan na natin yan couple of months ago na about bean attack. Wherein, parang computerized siya na nag-generate ng mga 16-digit card number. And then, basically, pag nalaman kasi ng hacker yung BIN or bank identification number ng card, then yung number na yon, tapos mag-generate lang siya ng iba't ibang number, then gano'n din, iba't ibang CSV. So, itatry niya ng itatry yan hanggang makatsyempo siya ng isa. So, yun ang possible na nangyayari dito. Kasi napaka-imposible naman na meron talaga na isang tao na nakakaalam lahat ng mga card number. And to give you context, yung Atomic cards natin, ang bank na nag-provide po niyan ay si AUB. Meaning, infrastructure ni AUB yung ATM. So, thus, technically, ang hinahack ng mga hackers ay yung AUB ATMs. Thus, kasama si Atome doon. Ito na po yung glaring na nakita ko. Dahil bean attack yan, once na ma-identify niya na active yung card nyo, susubukan niya na talaga mag-push ng transaction dun sa card nyo. And kapag hindi nakalock ang card nyo, yun, matcha-charge po tayo talaga ng unauthorized. Ako po, it has been my practice to always lock my ATM debit card and credit card when not in use. Meron na nga lang po talaga na isang credit card na ang hindi ko talaga lock, which is si HSBC, because wala pong available na locking feature sa app. Or meron na ba? Pero yeah, from the last time na nare-recall ko, wala pa. But yeah, with all other credit cards na meron po ako, yan, nilalock ko po talaga yan lagi. Though medyo jahe talaga or napaka-inconvenient na paggagamit ka, kailangan mo i-unlock. And kapag napunta ka pa sa lugar na mahina ang internet, talagang nahihirapan ka. Well, with that inconvenience, kapalit naman is peace of mind na hindi magagalaw yung funds na meron ako because nakalock yung card. Once na nakalock yung card, napakahirap na magkaroon ng unauthorized transaction niyan. Unless merong other way at hindi card ang ginamit, tipong katulad sa Atome, meron din siyang other way para gamitin kahit na nakalock yung card, which is yung QR. Pero in these examples na pinakita naman or nakita natin, transaction to using the virtual card or the physical card. So, I would suggest talaga sa inyo na always lock your cards, may it be debit card or credit cards. In this way, magkakaroon tayo ng peace of mind for any unauthorized transaction. Malamang sa malamang, magka-cancel or magde-decline itong mga transactions na to. One more thing na gusto kong i-highlight is the manner of resolving the issue. Dahil perang pinag-uusapan natin, parang ang hirap talaga and they admit na stressful magkaroon ng unauthorized transaction. Kasi, nag-worry tayong mga customer kung matatanggal ba yung mga unauthorized transaction na yan. And syempre, ayaw nating maging liable for those transaction na hindi natin ginawa. So, I hope na nabigyan ko kayo ng insights about this unauthorized transaction ni Atome. Though ako guys, never ko talagang na-experience to with Atome because of what I said na nilalak ko lagi ang aking Atome card and physical card when not in use. Okay, for our question of the day po, if you are in the position na nagkaroon kayo ng authorized transaction, dinispute nyo, and sinabi ni Atome na valid ang transaction na yan, meaning, babayaran nyo po. Ang tanong ko po, babayaran nyo po ba? Ano po yung gagawin nyo? Alam ko masakit po sa pakiramdam, pero babayaran nyo po ba yan? Kasi kapag hindi, ano po yung other thing na pwede nyo gawin? Kasi makaka-apekto po yan sa ating credit score. Ano po sa tingin nyo? Let me know sa comment section sa baba at may chance kayong manalo ng 1,000 pesos sa ating weekly GCash giveaway. And syempre, cellphone giveaway for the month of June. Ilang po for today's video, but before we end this video, mag-shoutout po muna tayo at shoutout kay Juan Emmanuel at Juan Emmanuel 2387. Sabi po niya, thank you, Pat. Very clear your advice. I follow your advice. It's better to me how to handle G-Loan and G-Gives. Yan. At Juan Emmanuel, thank you po at na-appreciate nyo po yung content na ginagawa ko. Maraming salamat po. I hope you can like this video, leave a thumbs up, and if not,
wala namang problema dyan, but continue to support me by subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sa tabi ng subscribe para makareceive kayo ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!